Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naganunsyo ang Department of Agriculture o DA ukol sa benepisyong makukuha ng mga magsasaka at mangingisda ng Iloilo City sa inilunsad na Farm to Market Road Network Plan ng Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang proyektong ito ay naglalayong paigtingin ang kaunlaran sa mga probinsya sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga infrastruktura nang makakapagpabilis sa proseso ng kalakalan sa pagitan ng mga mangingisda, magsasaka at mga mamimili. Ang kalsadang proyekto ng ahensya ay may lawak na higit sa 60,000 kilometro na magsisimulang buuin sa taong 2025 at pinaplanong matapos sa loob ng 5 taon. Samantala, mahigit 1,000 motorista na ang nahuli ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa EDSA busway operation dahil sa hindi pagsunod ng mga sasakyan na dumadaan dito. Yan ang balita hatid ni Danisa Lopez. Sa patuloy na operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa EDSA busway ay nakahuli na ito ng mahigit 1,000 sasakyan na hindi otorisado. Kahapon ikapito ng Mayo ay nahuli ang 8 sasakyan na kinabibilangan ng 2 motorsiklo, 5 pribadong sasakyan at 1 government unit o ambulansya. Matatandaan na bukod sa mga kolorong na ambulansya ay hinuhuli rin ng mga kawani ng SAICT ang mga ambulansya na walang sakay na pasyente na dumadaan sa bus lane. Sa kabuuan ay nakapagtala ang SAICT ng 1,473 sasakyan na nahuli simula Enero dahil sa pagdaan sa EDSA busway ng hindi otorisado. Danisa Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita, inihayag ng Department of Migrant Workers o DMW na walang naiulat ng mga Overseas Filipino Worker o OFW na namatay o nasugatan sa kasalukuyan matapos ang matinding pagbaha sa Indonesia kamakailan. Dagdag ng DMW, nakikipag-ugnayan na rin ang tanggapan nito sa Singapore, sa Embahada ng Pilipinas sa Jakarta at sa Philippine Consulate General sa Manado upang tutukan ang lagay ng mga OFW sa Indonesia na maaaring naapektuhan ng malakas na pag-ulan sa South Sulawesi. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DMW walang naiulat na OFW na nasugatan sa matinding pagbaha sa Indonesia. DFA nilinaw na walang mataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nakipagsundo sa China ukol sa West Philippine Sea. PBBM ipinag-utos ang reorganisasyon ng mga water-related agency para tugunan ang kakulangan sa supply ng tubig. Mas maagang oras ng pagboto nais isulong ng COMELEC. 8 miyembro ng CCP-NPA sumuko. Filipino boxers nagkamit ng tansong medalya sa 2024 ASBC Asian U22 and Youth Boxing Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa ginanap na Arabian Travel Market nitong kamakailan lang, ay nakipagpulong si Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Fresco sa humigit kumulang 70 tourism at travel stakeholder mula sa Middle East market upang itatag ang bansa bilang isang destinasyon ng paglalakbay na angkop sa mga Muslim. Ayon sa kalihim, ang Pilipinas at ang mga Middle Eastern country ay may iisang kultura, kasaysayan at relihiyon na humubog sa dalawang bansa kabilang ang mayamang pamana ng Islam.
Sa ibang kagawaran, itinanggi ng Department of Foreign Affairs na nagkaroon ng kasunduan ang Administrasyong Marcos sa China ukol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Sa isang inilabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs, nilinaw nito na ang presidente lamang ng Republika ang maaaring mag-aproba ng kasunduan na patungkol sa West Philippine Sea. At pagtitiyak ng DFA, walang sino man sa matataas na opisyal ng gabinete ng Administrasyong Marcos ang pumasok sa kasunduan ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Wala umanong record o dokumento ang nag-e-exist sa pamahalaan sa kahit anumang kasunduan ukol rito. Inilabas ang pahayag na ito bunsod ng isiniwalat ng China Embassy na new model o kasunduan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Katulad ng DFA, itinanggi rin ito ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense at National Security Council. Ayon sa AFP, hindi na umano ikinagulat ng ahensya ang pagkakadawit nito sa pahayag ng China. Dagdag pa nito, hindi na dapat umanong patulan ang ganitong ipinapakalat na maling impormasyon ng China. Samantala, kamakailan ay nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa diplomatikong pamamaraan ito ireresolba ng pamahalaan at hindi sa paggamit ng water cannon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang kaganapan sa pagpapanatili ng kalinisan sa lungsod ng Makati ay muli nitong isinagawa ang sidewalk clearing operation sa ilang barangay. Kabilang narito ang Barangay San Antonio, Barangay Olympia, Barangay Pio del Pilar, Barangay Tejeros at Barangay Palanan na pinangunahan ng Department of Environment Services at Makati Action Center. Samantala, patuloy rin ang pagpapaalala nito sa mga Makadisen na maging disiplinado sa pagsunod sa mga alituntunin ng kalye at kalsada. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DMW walang naiulat na OFW na nasugatan sa matinding pagbaha sa Indonesia. DFA nilinaw na walang mataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nakipagsundo sa China ukol sa West Philippine Sea. PBBM ipinag-utos ang reorganisasyon ng mga water-related agency para tugunan ang kakulangan sa supply ng tubig. Mas maagang oras ng pagboto nais isulong ng COMELEC. 8 miyembro ng CCP-NPA sumuko. Filipino boxers nagkamit ng tansong medalya sa 2024 ASBC Asian U22 and Youth Boxing Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isang artwork ang ipininta sa isang basketball court sa Santa Cruz, Manila kung saan makikita ang 4 na leader mula sa United Arab Emirates. Ito umano ay isang tribute artwork upang kilalanin at pahalagahan ang bukas na palad ng UAE na tulungan ang Pilipinas sa panahon ng mga krisis at kalamidad. Kasama dito ang relief support na ibinigay noong pumutok ang Bulkang Taal noong taong 2022, pati na rin ang mga donasyong mga bakuna at RT-PCR machines noong pandemya. Ayon kay Manito Wang, isa sa mga organizer ng proyekto, mas tumingkad ang court hindi lang dahil sa mga kulay na naipinta rito, kundi pati na rin ang pagiging simbolo ng pag-asa nito sa mga Pilipino. Magandang balita para sa mga nagnanais makagawa ng teknolohiyang nagpapaandar sa mga robot sa pamamagitan ng programming. Inaanyayahan ng PhilSA o Philippine Space Agency ang publiko na lumahok sa ika-5 taon ng Kibo Programming Challenge. Para sa mga hakbang at detalye, tunghayan ang istorya mula kay Jade Buhoy.
Ikaw ba'y nagnanais na makagawa ng robot gamit ang teknolohiyang programming sa International Space Station o ISS? Kung gayon, wag nang magpahuling lumahok sa ikalimang Kibo Robot Programming Challenge o Kibo RPC ngayong taon. Ang Kibo RPC ay inorganisa ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA sa bansa, kung saan ang PhilSA o Philippine Space Agency ay muli na namang magsasagawa ng RPC na siyang matuturing na programang pang-edukasyon sa mga mag-aaral upang mahubog ang kanilang kakayahan sa programming na makapagpagalaw o palipad ng robot sa larangan ng aerospace na siyang maaaring magdala sa kanilang pangarap patungong ISS. Kaya naman simulan ng magplano kasama ang inyong mga kagrupong lalahok sa hamong ito. Maaaring magkaroon ng 3 hanggang 8 miyembro ang bawat grupo ng mag-aaral mula elementarya hanggang graduate students. Tandaan, basahin muna ang guidelines sa kanilang opisyal na website bago mag-register sa kanilang online form na maaaring ma-access sa pamamagitan ng QR code na naka-flash sa inyong mga TV screen. Matapos mag-submit ng form, tumungo sa website na natanggap sa inyong email mula sa JAXA at simulan na ang gumawa ng program kapag tapos nang mabasa ang manual. Dito maaari nang i-upload ang nagawang program na siyang itetest sa kanilang simulator. Makalipas ang hakbang na ito, maaari pang ayusin at pagandahin ang program na nagawa hanggang maging sapat na ang score para sa inyong mga grupo. Pagkatapos nito, huwag kalimutang ipasa ang Final Android Package Kit o APK program sa system bago ang ika-20 araw ng Hunyo. Paghihikayat pa ng PhilSA, join the mission na! Habang naka-extend ang kanilang deadline hanggang ika-27 araw ng Mayo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan, 4 na Pilipinong boksingero ang nakasampa sa podium spot matapos makamit ang tansong medalya sa 2024 Asian Boxing Confederation Under-22 and Youth Boxing Championships na ginanap sa Astana, Kazakhstan. Pinangunahan ni Mark Ashley Fajardo ang listahan ng mga bronze medalist mula sa kanyang kampanya sa Men's Under-22 Light Welterweight 63.5 kg category. At sinundan naman ito ni J. Brian Baricuatro ng Men's U22 Minimum Weight 48 kg, Robert Malunok Jr. para sa Men's Youth Minimum Weight 48 kg at Flint Hara ng Men's Junior Bantamweight 54 kg. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DMW walang naiulat na OFW na nasugatan sa matinding pagbaha sa Indonesia. DFA nilinaw na walang mataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nakipagsundo sa China ukol sa West Philippine Sea. PBBM ipinag-utos ang reorganisasyon ng mga water-related agency para tugunan ang kakulangan sa supply ng tubig. Mas maagang oras ng pagboto nais isulong ng COMELEC. 8 miyembro ng CCP-NPA sumuko. Filipino boxers nagkamit ng tansong medalya sa 2024 ASBC Asian U22 and Youth Boxing Champ. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.